Kung nakita mo itong reading na ito ng May 11, 12, or 13, maaaring para sa iyo yung mga messages na nandito. Okay, with the Sun card reversed, no, itong nafe-feel ko about this is parang nagkakaroon ng blockage when it comes to doon sa mga bagay na supposed to be dapat nagiging masaya ka dun eh. So parang merong blockage when it comes to finding happiness or staying happy, no? Whether sa relationship man yan, sa job mo, or sa current na nangyayari sa buhay mo. Kasi instead na maging happy ka, ma-appreciate mo, parang nagkakaroon ka ng ng parang kawalan ng gana, or pagiging uninspired, unhappy, hindi ka ganun ka excited, no? Parang merong something dito na na nagpi-prevent sa'yo na maging happy ka. Ayun, parang mga bagay, situation, or tao na maaaring nag-i-interfere doon sa sa happiness mo. It could be na meron ding tao or mga tao na maaaring hindi nila gustong makita na maging masaya ka. Yan, alam mo yun, yung mga kontrabida sa buhay. Pwedeng ganun. Tapos, ang kasunod pang card niyan is the Knight of Pentacles reverse, no? So, instead na, alam mo yun, maging ganado ka dun sa ginagawa mo, parang hindi ka ganun ka-motivated eh. Hindi ka ganun ka-inspired eh. So, parang makikita ko dyan, parang sluggish, or halos walang ganang kumilos, no? Isang reason yung iba sa inyo bakit parang hindi kayo ganun ka-happy is because maaaring maraming nakapatong sa balikat mo ng mga burdens or responsibilities. And dahil ito yung 10 of Wands, no, ibig sabihin pwedeng nagkakaroon ka ng problema kung paano mapapagaan itong mga bagay na binibitbit mo, daladalahin mo, no? It seems kasi na maaaring wala kang katulong dyan eh, or pwedeng inaako mo lahat, no? So, instead na i-delegate mo with the 10 of Wands, yung mga burdens or responsibilities na yan, ang nangyayari is ikaw lahat yung nagdadala nun, pumapasan nun. And eventually, it's taking a toll on you, no? Nagiging maaaring nagkakaroon ka ng resentment, nag-i-struggle ka, nai-stress ka, or nagiging unhappy ka. So, ang solution with the 10 of Wands is, kailangan i-delegate mo. Alam mo yun, kung mga emotions man yan, hindi mo kailangan kimkimin lahat na one day sasabog ka. So, mo yan, i-release mo or i-share mo kung meron ka mang someone na pwede mong pagsabihan. Ngayon, kung mga burdens, responsibilities yan, halimbawa mga obligasyon sa bahay like bills, no? So, pwede ka namang humingi siguro ng tulong sa family members mo or i-delegate mo. Kumbaga, toka-toka kayo. I-delegate mo yung mga trabaho, yung mga obligasyon. Hindi naman kasi pwedeng lahat ikaw lang, 'di ba? Paano kung wala ka, 'di ba? So dapat meron din silang kanya-kanyang obligasyon, no? Kasi ang nangyayari dito, nahihirapan ka eh. It's because pwedeng, hindi ko alam kung masyado ka lang talaga mabait or martir na para saluhin mo lahat yan, no?
Or maybe kasi kung ikaw yung breadwinner dito, ikaw lang yung inaasahan, no, whether you like it or not, no, alam mo yun, mahihirapan ka talaga. So, kailangan na ma-delegate yan. Yung iba dito, pwedeng hindi ganon kalakas yung negosyo or kaperahan o pagdating sa Empress mo reverse, no? So, sa tingin ko, kung bentahan yan, yung negosyo mo yan, pwedeng matumal yung business. Matumal yung clients, matumal yung sales, no? Kasi meron ditong something with the reversed sun card tsaka sa Empress reverse mo na hindi ganun kalakas eh. Yung iba, pwedeng hindi kayo nagiging productive, alam mo yun. Pwedeng nagkakaroon kayo ng disappointment kasi hindi nyo nakukuha yung ine-expect ninyo dito na outcome with the Empress reverse, no? Pero ang maganda rito, alam mo yun, lahat ng pinaghihirapan mo, sacrifices mo, itong mga pasan-pasanin mo na yan, alam mo yan, magbubunga lahat yung mga paghihirap mo dyan with the Nine of Pentacles. So, after netong mga burdens na to, responsibilities na yan, nakikita ko na makakaluwag ka with the Nine of Pentacles. So, ibig sabihin, sa ngayon, maaaring ganyan yung situation mo, alam mo yun, ang dami mong burdens, ang dami mong pasanin, but eventually, magiging stable ka rin, magiging successful ka rin, maa-achieve mo rin yung gusto mong ma-achieve, makukuha mo rin yung reward ng mga sacrifices mo, paghihirap mo rito. Basta, itong si Nine of Pentacles represents an achievement na na makukuha mo. Pwedeng sa career mo yan or anything na pinaghirapan mo. Kumbaga, ito yung hard work mo na magpe-pay off When it comes to love life naman, nakikita ko dito is pagbabalikan or reconciliation with the Five of Swords, no? After a breakup, maaring magkaayos pa kayo. Maging together again kayo neto. Kumbaga pagbabalik yan Alam mo yun, kung meron mang tao rito, o whether sa love life mo to hindi, kung sino man yung person na yan, pwedeng sa love life mo, makakaramdam siya ng remorse. Makakaramdam siya ng remorse doon sa ginawa niya sa'yo na kasalanan. Kung mini-street ka man niya, alam mo yan, o kung person mo yan, kung sa love life mo, makakaramdam siya ng remorse So, maaaring, bumalik siya, humingi ng tawad. Okay? So, yan yung mga na-pick up kong energies for now. God bless. Babush.